Diyos Marinaga sa Indo Boss. Welcome po sa programang Ang Nagangunyan. Ang oras ng ngunyan, alas 9:41. Ni pagkaaga. Petsa 21 po kang Disyembre, 2013. Welcome po sa programang Ang Nagangunyan. Sa pangaran po kan sa kuyang partner na medyo may kasibutan ngunyan na aga. Sa pangaran po ni Kakamping Allen Riondanga. May lakaw kay isang ngunyan, kaya medyo ako po ang makakaibanin do. Kadamay Nick Motos, Diyos Marina aga po sa Indo Boss. Asi na raatyan may kaibanan magkitang bisita para sa programa tangunyan. Siguro tutukaron ta nagkakapirang mga issues po sa sudad kang naga ang tutukaron tangunyan na aga. Bago po ang gabos, gusto kong paabutan ng congratulations ang mga bagong opisyalis kang Liga ng mga barangay sa siyudad kang Naga. Pigpaabot sa tuya ni City Director Bergie Pascual. Congratulations po kay punong barangay Bilal Castillo, yung presidente kang Liga ng mga barangay di siyudad kang Naga. Vice President Tomas Sanchez Jr. Na nagsasilibra niya na attorney ning birthday. Si punong barangay Tomas Sanchez kang San Francisco. Auditor Jeffrey Moralde kang Peña Francia. Ang mga board of directors si Domingo Alamer kang Igualdad. Punong barangay Magno Reyes kang Mabolo. Punong barangay Joshua Calleja kang Dayangdang. And punong barangay Alicia Saba kang Barangay Carolina. Congratulations po sa Indo. Inipig resulta kang sipig kondusir na eleksyon kang Liga ng mga barangay kang nakaaging aldaw sa siyudad kang Naga. Yan. Ansa to po mga kaibanan mo niya na aga, ansa mo yung City Legal Officer kang siyudad kang Naga, si Attorney Junjun Bragais. Iyon sa kuyang naguyod na makaibanan mo niya na aga. Actually, nagkakapira kay mga issues ang kaipuanan tang matukar ngunyan na aldaw. Kaya pigmaawot po kang programang ang nagangunyan, asin kan sa indong lingkod, na maimbitaran sa tuyang City Legal Officer. Lalong-lalo na duman sa mga issues na pinagkakaputan kan sa tuyang Legal Officer. Good morning, Attorney Junjun. Maray na aga po sa Indo. Welcome po sa programang ang nagangunyan. Good morning sa imo, Nick. Good morning man sa mga naghihinanyog sa programa nindong yan. Ayan po. Kitanduan mo niya na attorney magkakaibanan. Si Allen baga medyo excited kasi kang sarong aldaw pa. Ito ang barita ko, yaong garo si better half niya. Yan. Maabotan sa iyang mahal na esposa. Kaya medyo sibot ito. Pero aram ko nagdadangog ito sa tuwing niya na aga. Siguro nagpaparangirit lang ito. Kaibanan kan sa iyang kaugmahan. Bueno po ang attorneys, saro digdi sa mga mainit na issue mo na mga nakapirang aldaw ining bagang pagmaniharta kang Central Bus Terminal. Aram ko na may nagfile ng kaso, pinagfile lang kita ng kaso ang city government. At siguro maingat lang ako baka igwa kitang dapat to karon, ika na lang po ang bahala kung ano. Sige. Sige, attorney. Natatandaan ta kang December 5, tigpay lang kita ning case for injunction kang existing operator kang Central Bus Terminal, ang FPM Corporation. Inahagad niya na papunduhon kita na sa planong pag-assume kang operation pagkatapos kang sa iyang kontrata sa December 31. So ang plano kay kansyudad by January 1, 2014, ma-assume kita temporarmente kang operation sa management kang Central Bus Terminal. So yun, tig-file niya, papapundo ang paglaog ta na gigibon taman nga ni pagkatapos na kang o paka-expire kang kontrata niya sa syudad. Tapos pero pa dyan naghahagad siya danyos, naghahagad siya ning itong issue ni Mayor Jan na duwang executive orders, pigpapa-nullify niya ito. Dahil ang sa iyang argumento na babayolagda ang sa iyang vested right. Tapos just recently, in fact, Thursday lang,
another case was filed. Ini man the same case for injunction, pero ang tinatarget ng daigdiyo itong kapapasar na ordinance kan syudad, itong setting guidelines sa temporary assumption kang management and operation kang terminal. So sinasabi man ni daigdiyo na inidang bagong ordinance na ini tiga babaylar manggiraray ang sa indang vested right sa pagmanihar kang manage kang Central Bus Terminal. Dahil tiga ang sa indang spin igdiyo is tiga contravene o tiga babayolate maggiraray da kaniyo itong nainot na ordinance, itong 2000-2049 na yudaan nagtataw sa indaning vested right na ma-renew ang kontrata ninda sa syudad. In fact, duman sa inot na kaso, ang inahagad din sa korte, yun na direktahan ang syudad na makikontrata sa inda, na i-renew ang kontrata ninda sa pagmanihar sa management and operation kan Central Bus Terminal. So, basically, attorney, yan ang sa tuyang base duman sa pinagfile na kaso tapos hindi nga ning bagong ordinansa. Ako nga ni kang mga nakaagi pang simana, medyo nasisibot man nga ni kami miyembro man ako katong technical working group kang Central Bus Terminal Transition Committee, kaya kami nagpipreparar man kami duman sa mga proseso, mga kaipuanan na i-implementar ng mga gigiribon mita. Aram mo ba kaya siyempre pag-rebinding management sa maabot na January 1, 2014, malinaw man duman sa committee ang kasuguan na magpreparar as in padalaganon ang Central Bus Terminal. Primero pinagdudoonan nga ni duman ito matapos ng kontrata. So, kadaklan kan sa tuwing mga kahimanwa naghaharapot attorney, lalo na sa mga riding public. Ano kaya ang mga possible na pwedeng mangyari? Ano arin maluwas ng desisyon ang korte tungkol digdi sa pigfile na kaso? As in, ano ang pwedeng maging epekto kani sa maabot na January 1? Okay. So, ngunyan, dua ang kasong pending. Ang saro yaon sa branch 19, ang saro yaon sa branch 62. Now, in both cases, pareho siya naghahagad ang existing operator, naghahagad ng temporary restraining order para mapugulan ang syudad na mag-assume in the interim, kang management, kang Central Bus Terminal. Ngunyan, ang mangyayari, siyempre, ang natural course is it's either mag-issue ang branch 19 or ang branch 62 kasi pareho silang hinahagadan ng TRO eh. So, it's either branch 19 ang mag-issue or branch 62 ang mag-issue ng TRO. Ngunyan, if in both cases, dahil mag-issue ang duwang courts, sumiron ta na dahil mag-issue, then we are also assuming na the terminal operator, the existing terminal operator, will honor its obligation under the contract na pag laukan December 31, ito-turn over niya, syempre, ang management and ang terminal sa syudad na iyang may sadiri. So kung the other way around, ibig sabihin, kung mag-issue ng TRO, then syempre i-respeto yung kan syudad. Kasi court order yan. Yes. So, halat-halat kita. Pero ang malinaw po digdi attorney, ang syudad kang naga, sigurado ko, sabi nga ni kan sa tuyang alkalde, perming preparado ang syudad kang naga na mag-asumir kang pagpadalagan, pagmanihar kang Central Bus Terminal. In fact nga ni, just recently kang nakaaging aldaw, ang pagdidiscuss mi na itong mga proseso kung paano ang pag-accommodate ka mga bases, asin si pagpahali, si pagsunod-sunod kang mga consequence kang mga bases, asin si paglimitar kan si mga oras baga na nakaparada sin duman, asin kung ano-ano pang mga bagay. Ini parte duman sa pagpreparar kang pagpadalaga na pag-asumir kang management kang Central Bus Terminal. Pero iwa magirarining mga agam-agam
kung hanggang nuarin. In fact nga ni, bakong nasasabi man attorney duman sa bagong ordinance, kung sabi ta nga ni interim ini may nakatalaan na panahon kung dapat ipabiding manggirare ini within the year. Tama yan. Ang sinasabi duman sa sarong sangguniang resolution na tinatauan ang syudad ning hanggang August 30 o August 31 ito, 2014, na gibuhunan gabos para maipabid and mai-award yan sa panibagong operator kang private operator kang Central Bus Terminal. Ano ang purpose kaya kang yan interim assumption na yan? Kay puhan kaya mag-gather kita ng data kasi saro sa mga procedure sa pag-select ng operator is kay puhan maset kaning minimum terms and conditions. Unyan, haloy nang nakaagi kang nag-set kita kang minimum terms. By this time, data naman ara ang dapat na minimum terms para itong favorable baga sa city and then of course advantageous sa city government and ultimately sa tao. Kasi siyempre ang kumbaga taxes yan so revenue yan kan syudad, so ma-translate yan into social services. So iyon ang purpose kayan mag-gather ng data para ma-set ang tamang minimum terms and conditions. And then, mag-introduce ng mga improvements. Kasi nakakaagyan duman sa resolution na to, ang purpose is to to gather relevant data and then to introduce noted improvements. Kasi since ang pagkakaaram ko since na itinayo yan na terminal complex na yan, mayong substantial improvements or renovations na ginibo ang city government. In fact, ang existing operator, dahil kasali sa iyang obligasyon sa kontrata na mag-introduce o mag-kagnay mga bagong facilities dyan. Ang sa iya man lang na obligasyon dyan is basically aesthetic. Pagpagayong cosmetic, kalinigan, security, ning pagpinta, every now and then mapinta siya. Pagpinta nga ni, dahil man baga regular. Oo, kasi although ang nasa kontrata man is may periodo man, pero every 3 years. Ang nakalaag duman na kung di ko napapasala attorney duman sa kontrata nakalaag duman na garo upon assumption dapat magpapinta ka tapos after 3 years. After 3 years. Kaya medyo baga kaya iyan ang mga nanotaran. Kabali nga ni duman sa pagbisita mi ang kalinigan sa CR, pagbago ka itong mga CR. Igo pang mga violations kita nahiling duman attorney, itong pagmantinir kang mga inuman sa terminal. Expressly pigsasabihan ka itong ordinansa na pinagbabawal ang pagpabakal, pag-inom, asin ng pagtienda, ning ano man na inumon na may alcohol sa laog kang terminal. Saro pa duman sa pinagbabawal ang pag-alaga ning mga pets, ayam, manok, asin ano pang mga hayop sa loob kang terminal complex. Saro yan sa mga pinagbabawal duman. So ini ang mga sarong mga nangihiling na improvements kaya para sa yung mga kay Manwa. Immediatamente ang benepisyong pinagi-express kang city government iyo ang inot ang pagpababa kang tarif kang mga singil sa stalls asin duman sa singil sa bus operators. Ikaduwa ang immediatementeng pag-improve kang terminal, pagpapinta, pagpaayos kang mga facilities. Siguro pagdagdag ng security, ang nahiling ko duman ito pang paglaag ng public address system, malaag ning tultul na waiting area. Yung kay attorney ang saro duman sa mga anong unyan baga kung makakapasyar ka sa terminal, maana ning tultul na waiting area. Everywhere na lang kung saan ka na lang mahalat kung sa imong bus. Mayo ning tultul na waiting area. Ang gustong ilaag dyan, garumalaag kita ni garo pre-departure area duman sa bus terminal. Tangaring ito mga pasahero naghahalat kan sa imandang mga bus, igwang maray na lugar na paghahalatan. No anin ta attorney ini-expect ining decision kang korte within yan, kung sakali man na may TRO, siyempre bago yan mag-31. Ayo, tama yan. In-expect talaga na dapat may decision na itong application in the 40 TRO in both courts, in sa duwang korte.
ngunya na bago bakasyon. Bago magbakasyon. So ang kuyen baga is 26, 27 naman lang baga ang Opisina. after kang Christmas may opisina. After that, Holiday. holiday na. So, we expect next week sa mga maabot na daw na magpaluwas na ng desisyon ng korte. Ini kung either favorable o di man favorable syudad kang Naga, hahalaton ta na lang siguro ang resulta ka ni attorney ano. Iyo, kuyan ko lang, sabi ko lang sa publiko, katong itong inot na kaso, nagkaigo kami dumaning hearing. Yung ito, sinahagad nindang temporary restraining order, may tig-presentar sindang witness, may tig-presentar man ako ng witness. Ang witness ninda, siyempre si Presidente kang FPM Corporation. Ang witness ko man, siyempre si sa head kang itong membro kabaga, itong technical working group. Si Mr. Frank Mendoza. Ang satuya man na City Budget Officer, si Frank Mendoza. Digdi man sa bagong kaso, tig-hearing mi sa ugma, napag-agrihan na ang issue is basically purely legal. So ang napag-agrihan is by Monday, ma-file kami ng memorandum on the issue kung dapat tawan ang FPM Corporation kung hinahagad niyang temporary restraining order. Ma-issue man kita ning kung susunod na hearing yan. Hindi, kuya ngunya na idining sa bagong kaso. Dahil na kami ma-hearing, ma-file na lang kami ng memorandum. Duman sa itong naka-file sa branch 19 attorney, may hearing pa itong schedule. Dahil na, tapos na ito. Ma-issue na lang sila ng desisyon. Ma-issue na lang ng Hindi sa branch. Kasi actually may si last hearing na tig-presentar ko nga si Mr. Mendoza, magkatapos ka to na pag-uruyunan na masabit mangyari kami ng memorandum, simultaneous submission on or before kasugma, on or before 5 o'clock of yesterday. Nakasubmit kita, naka-file kita ng formal offer of exhibits nakasubmit naman kita kang satuyang answer duman sa verified complaint ninda. So kepuhan dahil under the rules 15 days lang dapat mag-file ka na ng answer. So naisubmit na yung gabos, tiga puyatan ta, dahil tinorogan. Kaya naisubmit naman gabos. So iyo yan ang kumbaga kalakawan ko sa opisina ko niyan. Yan. Aram ko sibot-sibot mo niya ng opisina ni Attorney Junjun Bragais. So hopefully sana matanan kita ning maray na kalinawan digdi sa kasong ini. And hopefully siguro aram taman baga sa parte kang syudad kang Naga magitang kamautan na iba kundi mapamaray sa yung pagtataon ng serbisyo. Totoo yan. Kaya sa ladong ini kang magitang ibang katuyuhan kaniyong pag manihar kang Central Bus Terminal kundi mapabago lang ang sistema, mapamaray ang facilities as hindi man kita nagsasabi na data man ini tatao ibabalik giraray. Expressly baga pigisabi ta na maski ngani si Mr. Tato Mendoza pwede pa man giraray siyang mag-apply. Ay iyo. Oo. Totoo yan. Kung interesado pa siya na padalaganon ang Central Bus Terminal, entitled pa man giraray siya na mag-file ng application as in mag-bid. Mag-bid, tama. Dahil yan mayo kitang sasabi na si Mr. Mendoza dahil nakabali. In fact, kung siya yung interesado, obviously kwalipikado siya because nagpadalagan siyang 15 taon. Correct. Kwalipikado siya. So, inibitaran ta actually siya na pag paabot kang panahon na mapabid na kita, mag-participar mangyari siya. Yan. So, apira kay attorney kang ining sa Central Bus Terminal, ano pa po ang ibang pinagkakasibutan kan City Legal Office? Recently, ito bagang nag-intervene ang syudad duman sa kaso na tig-file ni mga directors kang Kasoreco. Yeah. Natatandaan ta itong kasong ito, ang gusto nila duman mapapundo ang NEA and ang Department of Energy na i-implement itong daipag-recognisar ning holdover. Kasi may bago-bagang unya na law na kaipuhan igo ang provision na fitness rule na kaipuhan ang sabi duman kaipuhan in good standing ka
na very strict, kung tutusin very strict gani, na kaipuhan within the 5 years prior to the election, mayo kang arrears na dai mo nabayaran after 7 days kang na-receive mo or after 7 days kang due date kang sa imong bill. So basically halos mayo nag-qualify. So anong nangyari ning daisinda ang sabi kang niya duman sa surat ni Administrator Bueno na day na kami ma-recognisar ning holdover. So ang issue nung niya na tig-file kang mga plaintiffs, mga directors na apektado is may previous law da kaya itong PD 269 na may holdover duman. Pero nagkakaigoda ning kay Ponda kumbaga ang kasi ang kaso nga ni is declaratory relief. Anong gusto sabihin kayan? Na ang gusto ninda ning i-interpret kang korte ang epekto katong desisyon na katong long ito, tong bagong law, duman sa previous law na nagre-recognize ng holdover. Kasi pag holdover, siyempre, they qualified, they pa mayong matukaw, mayong karibay, they pa na-elect, they qualified, so holdover sinda. Pero ibig sa bagong law, mayong holdover. Dahil ang sinasabi, kung dahil ka naka-qualify, may disqualification ka, and duman sa minimum qualifications, dahil mo to na-meet, dahil na mapadagosan sa imong pagiging direktor. So nag-file sinda ka ito, nag-intervene kita duman. Dahil ang rasunta is, well, we are basically one of the biggest consumers kang Kasuray Kuto. And siyempre, as consumer, we are interested kung sisay ang direktor. Kasi in fact, binubutuhan nga ni kang mga consumer, mga konsumidor, ang kung sisay ang matukaw dyan. So with more reason na interesado man kita siyempre, sa kung sisay ang dapat magtukaw dyan, even on a holdover capacity. So, dahil yan ang magiging epekto, duman sa kaso na sa kasong declaratory relief nila. So, nag-intervene kita duman, ang karahayan is, sabi kang korte, initially, na may legal interest ang syudad. Although si Kagawad Miles Magaduman naga-intervene man on her own in her own capacity as member consumer. Ang sabi duman kang korte, however, na well, since kagawad man siya, pwede niya man i-ventilate sa iyang kausa duman sa kaso tig-file kang syudad, tig-file ni sa opisina. So, yun initial na desisyon kang korte. Tapos nag-file dumaning reconsideration ang balyo sina Attorney Botor, sina mga directors, mga apektadong director. Ni-reverse ito. Recently actually kaso ugma ko man lang na-receive ang order kang korte na sa branch 24 na tig-deny si Samuyang so nag-file sa kagulpian ng kaso, makaribong na. Nag-file sinda ng MR, ni-reverse kang court. Si initial order niya, natig-recognize ang syudad na may legal interest tuman sa kaso. So basically, dahil na kami intervenor. So anong ginibo mi? Nag-file man kaming motion for reconsideration. Sabi ko subago, naka-receive ako ng order, natig-deny si Samuyang motion for reconsideration. Anong basis ka to, attorney? Anong basis tadi? Tig-deny si Samuyang motion? Well, ang nakakaaglang duman kaya is, ang sabi kang korte, finding merit duman sa argumento na sinabi kang solicitor, itong representative kang Office of the Solicitor General. And finding merit duman, saka duman sa comment kang kalaban, kaya tig-deny si Samuyang motion for reconsideration. So, ang remedy, mas siyempre, darawon sa taas. Kasi, obviously, sa pagtubod igwa ang syudad bilang sa mga pinakadakulang consumer na interest duman sa kasong yan. Yan. So, talagang
masibot nga ni kitang masibot talaga ang mga kaso. Ang City Legal Office mga tugang medyo talagang grabe ang paghingo at matapos ang taon kadakol pa kitang mga kaipuan sa kasunan attorney. Sa nakakapira po yan mga tugang sa mga pigtutukar na pigti-take up na task kang City Legal Office, nagkapirang kaso na ako nga ni itong sa Kasoreko ano ba attorney pero pinapaikot-ikot lang kita digdi sa Kasorekong iniyo. Sabi ko nga ni, dapat ko nag-file sila ng kaso, siguro dapat demo na sila nag-aralaog, hindi sila nagsisildo. Pag may positive na resulta si pig-file ng kaso, saka lang sila dapat magbalik sa opisina. Bakong baliktad. Iyo. Bakong itong ibaga, nag-file sila ng na pigsasabi na day kami kabali dyan sa disqualified, dapat nagpundo mo na sila magtrabaho. And pag na-prove na, o sige, allowed pa lang kamo, di sa dapat sila mag-assume bakong itong sige lang sinang laog tapos later on pag na-desisyonan paano pa sabi ko nga ni paano kung may desisyon na ang korte na nagsabing di ka mo pwede dyan na magtukaw, ano mangyari, babalik na yung suldo ninda? Iyon na nga ni ang makaugma digdiyo Nick, dahil duman sa kasong yan natig file naghahagat sinda ng TRO. Natatandaan ta Cantigraph also case, napaduman yan sa branch 26. And then duman, for grounds na tig-site duman, nag-inhibit duman si judge. So, kang nire-raffle siya, napaduman sa branch 24. Itong application, may application man sinda digdiyo for a temporary restraining order. Dininay na ito. Mm-hmm. Dininay na ito katong kang court. So, ang epekto kayan is dapat na sinda mag-receive ng benepisyo kung ano man nakukuha nila sa Kasoreko. Mm-hmm. Because denied na nga ni si temporary restraining order. Kung natatandaan ta, tig-file yung kasong yan prior to the expiration katong term, November 30. Tapos, dahil man sinda nakakuha ng TRO, before November 30, pero just the same, continuous ang sa indang pagserbi o pagserbing director. Mm-hmm. Kasi ang kuya ninda is may kaso pa. So dahil sinda nakakuha ng TRO, and yet dagos-dagos. Ang argumento ko nga dyan, ngunyan na iguan na ning denial kan sa indang TRO, they with more reason na dapat, dahil na sinda recognize and then paresibihon kung ano man ang benepisyo na kukuha ninda kang sinda mga director pa. Mm. Otherwise, ang contention ko nga dyan is illegal na ito. Yung nga ni. Kaya, yan, ilingon ta kung anong pwede mangyari kani ang mga consumer. Ano ang kagayon ng kani attorney Bagadigdis sa yung lugar, ang consumer active mong arog sa ibang electric cooperative na totoo yan. Arog katong nangyari sa Rinconada, sa Albay, daydisin na gayo aktibo kaya yung sa tuyang bentahi digdi sa sudad kang Naga sa Camarines Sur na may aktibong consumer group na naghihiro. In fact, Nick, itong consumer group na sinasabi mo, every hearing yaon sinda nag-observe sinda kang proceeding. So aram ninda kung ano ang nangyayari sa kasong yan. Ingani ang permi nga ni pighihirit ba kani kang consumer group na mag-actively participate ang mga consumer. Dapat sa naman lang. Oo, dapat sa naman lang. Ultimately baga ang pinaka bottom line kani ang ma-benefit kani si ka-interoing kang consumer kang Kasoreko dos. Oh, kasi ang dapat tandaan ini mga directors, they set the policy. So, iyang policy iyan may epekto yan ultimately, in fact directly and immediately sa consumer. Mm-hmm. Sa kung gaano mabayadan ta, sa pag-manage basically kang kooperatiba. So dapat maging vigilant ang lambang konsumidor kang Kasoreko dos digdi sa indang kooperatiba. Makingani kani kung ang end result pa duman sa operation kang Kasoreko, kabali dapat mas maging garo kung ang mangyari sa Kasoreko, garo arogan sa NCPC.
na parte kang operation, parte kang kada decision kang gobyerno lokal, may representative ang Naga City People's Council. Kung sa consumer group, mas magayon man kung igwa duman ng representative, kung pwede nga ni, garo mas maray kung kabali sa board. May nakataw ko na sa board member na membro kang consumer group, na piglaag lang duman for the purpose of participating and discussing policies of Pasoreco Dos for the benefits of the consumer group. Actually, Maria, nakaisipan, kaya lang siyempre, igwa kayang nag-govern na bylaws baga, kung sisay ang matukaw na direktor. Pero sa hiling ko, as observer siguro, as observer, ang kaipuhan lang kaya is a open mind duman sa mga directors. Ang masakit kung kinakan-kanakang sistema. Yan lang. Ibang urulay na yan. Urulay na yan. So, nagkapira di yung mga inutong ko lang attorney bago kita magpadagos kan sa tuwing discussion, igwang text messages sa tuwing ka-partner si Allen. Ang sabi din ni Kakamping Allen, the 751 million executive budget of the city was already approved by the Sangguniang Panglunsod yesterday. The budget are not just expenditures, they are results. Base duman sa aram tabaga attorney, pinakaragihan ni si sa tuyang masalimuot na budget hearing. Iyo, tama yan. Actually, di ko man aram nga ang budget ko. Ilang ko kaya kung gura na tinawag sa kong budget. Ako naugma ako duman sa committee kang appropriations personally pig-express ko. Mayo duman sa kong na-slash na item. Siguro ang sabi nga ni Councilor Gabi, pagkatapos kan sa presentation ko, it was a very entertaining presentation on my part. Kaya sabi ko, ugmaon ako maray. Gusto sabihin ka to, na-entertain ko si committee as in din nabawasan sa ko yung budget. So, well, baliktad kita, Nick. Ako man voluntarily ko tig-slash sa ko yung budget. Iwan man sa iyo. Oo, baliktad kita. Kasi ang pangangaipuan ko man lang, dikit sa naman lang. Usually, sa mga law offices, anong kaipuan ka yan? Papel, ink, basically yung man lang, computer. Sa katakompleto naman kami. So, tig-slash ko ang budget ko. Hindi yung mamaaram kung anong mga kaso maarabot. Well, pag-abot dyan, sa mayor's office na yan. So, siyempre, ang ma-decide kung ma-file kitang kaso, ang mayor's office. So, yan, good luck. 751 million approved na Sangguniang Panglunsod yesterday. Yan. So, si Liga, yan, saro pa din ni announcement attorney, si Liga President Vidal Castillo already assumed as ex officio member of the Sangguniang Panglunsod yesterday. May text message man din si City Director kang DILG Virgie Pascual. Pigre-remind po ang mga punong barangay, pa-advise po punong barangay to submit overdue reports on turnover documents of cash and supplies, property and records. Dapat po daangon niya na Monday, ma-submit sa DILG office, City Office. Thank you. Merry Christmas and God bless. Hali po yan kay City Director kang DILG Virgie Pascual. Yan, Merry Christmas man po sa imo. Merry Christmas, Director Virgie. Classmate ko yan si Virgie sa College of yan. Aram to may gusod. Kaibahan ako ni sa Manila kang nakaaging simana. Duman sa samuyang lakaw sa MDG Paces at yan tutukarong ko magkaperang bagay tungkol di sa MDG Paces. Igwapan text si attorney si partner Allen. The proposed ordinance amending the Revenue Code of Naga already approved. We will start to collect the new rates for regulatory fees and charges, not taxes, starting January 2014. The increase is expected to generate between 8 to 10 million additional fund for social and infra projects of the city government. Yan. Ayun, tama yan na... Araw mo kay baga, ang mga rates tangon yan sa city, mga ang mga taon 1990s. Yun in fact, ang nakaulay ko dyan si Kagawad Greg, siya ang chairman kang Ways and Means, na sabi niya nga it's high time na i-increase dahil sina-mention niya, middle of 90s pa itong ang ibang rates dyan, tig-impose. So basically, ang regulatory fees na yan mga fees na yan, and charges na yan, to defray man lang ang purpose kayan, kang expenses, kang cost. Correct. So, kung hababaon ng maray, di nagsusubsidize ng
ang gobyerno na nakukuanan ang gastusan para sa mga social services. So tama sa naman lang na langkawan siya. Langkawanta. Correct. Kaya actually duman sa public hearing mayo man nagayo bagang dakol na opposition, basically na-explain man ning tultol duman si rason kang pag-increase ka mga rates dahil ang cost kang papel, si cost kang si ballpen, si rate ka mga empleyado nagtaraas na, si mga computers pagribayan na na-upgrade din si mga databases, kaya naturally kay puan lang pong itaas ang rate para lang tama itong sa attorney, madipray lang si cost, man po ning intensyon na magdilensya pa ang syudad. Actually kung hihilingon mo ang rates na yan, dahil ka man talaga ma-profit dyan. Dahil ka talaga ma-profit dyan. Saka mahihiling mo man yan sa dramatic improvement sa delivery of services kang syudad. Mabilis ang hiro kan mga tao, mabilis ang magkuha kang permit, mabilison, magkuha ka kung anong lisensya, mabilis. Correct. Kaya nga ni po, ini nga ning maabot na Business One-Stop Shop 2014 attorney, i-mention ko lang. Inibaga iton sa tuyang annual na pag-renew ka mga business permits, ka mga tindahan, mga negosyante. Ini po mga tugang base duman sa napag-urulayan kan si Management Committee kaning manungod sa BOSS 2014. Mabawas pa attorney ang step from 5 to 4. Kaya mas makaskas pa po mga tugang ang pagproseso kang sa inyong mga business permits ngunya na maabot na 2014. Mapuon po ni sa January 2. Primerong aldaw kang pag-opisina sa January kang 2014. Mapuon man ito yung Business One-Stop Shop. Nagigibuon dyan sa Naga City People's Hall. As in, ang sarap po ding pagbabago, iyo ang pagbawas kang number of steps ang pagproseso. As in, mahali na itong pagpila kang mga kliyente kang ito nag-a-apply na mga negosyante, instead na mapila sinda, matukaw na lang sinda attorney tapos sa apo doon na lang ang pangaran ninda. Iyo garo ang dating baga garo sa bangko. O garo yan nga ning sa telecom sa baga. Makuha kang number. Yan. Naapo doon na lang si number mo. Then madiretso ka na duman sa counter. Kaya may entertainment na sila duman, garo mala kita dumaning drinking station, mananagarong candy si City Treasurer Helen Rosales, tangaring ma-entertainan sa tuyang mga business applicants. Ayan, pag ang direction po tangaring continuously maging business friendly ang siyudad kang Naga, pinapadangatan sa tuyang mga taxpayers sa Naga City, asin mapa-improve pa ang pag-renew kan sa inyong mga lisensya para sa maabot na 2014 sa Business One-Stop Shop. Manik, ang sa kuya lang dyan is kung sa mga clients kang syudad sa BO sa boss. Ang importante dyan, bago ka magdyan, hiling mo ang papeles mo na dapat kumpleto. You ensure na ang kumpleto ang nire-require sa boss. So para dai ka maabala. Tapos siyempre kung may kulang ka mananggal, talagang madedelay ang sa imong ang sa imong pagproseso kang permits. So pag yaon ka boss ang permits mo, rest assured na mabilison ang sa imong pagproseso. In fact, ang mangyari nga attorney, pag kumpleto ang sa imong papeles, sitting pretty ka na. Pag submit mo lang, pag tao mo kan si application, may ma-check na kang si contents kan sa imong application. Pag in-accept ito katong desk duman sa sarong table, masadi rin na siyang mag-abante. Dahil na siya kayo po ang pagparabantayan katong kliyente ta. Tapos araw kang siguro kang mga sa iba na follow up ka o nasa ina si papel ko. Ito bagang kapag madara duman sa another duman sa table. Kapag ang madara. Ngunyan, ining na one-stop shop. Araw man katong previous years. Pag tinaw mo tong application mo, masadi rin na siyang mag-abante. Apudong ka na lang kung yaon na to sa in. Bakang itong natuod ba kay ang sa to yung mga kliyente na pagbabalyo kang papel, mabalyo man siyang tukawan. Yaon nang eduman si papeles ko. Ngunyan pong ining maabot na 2014 Business One-Stop Shop. Dahil ka na po kayo po magparabarabal yung tukawan. Kung saan ka nakatukaw, duman ka na lang. Maalagi taning public address duman na apudo na lang sinda by numbers. Igo bagang igong abong-apudon kang sa indang pangaran. So makuha sinaning queue number. Apudo na lang itong sa indang number.
sa kanan sinda didiskusyon kung may kulang o kung approve na. Ini po pigmamawot kang gobyerno lokal, kang city treasurer kasing ang Business One Stop Shop Committee na magibo siya within a very minimal period of time. Dati nag one day pa siya, ngunyan garo pigmamawot na maging na siya, half day na lang. Half day. At ang objeto digdi attorney, majority kang sa tuyo mga negosyante, small and medium enterprise businessmen. Importanteng maray na yaon sinasasain ng negosyo. Garo ang nangyari kaya pag ma-apply ka ng lisensya, sasarahan mo si tindahan o babayaan mo siya imong negosyo. So ang maut which is not good for the business. Yes, oo. Yung baga pag sinara mo ang tindahan mo, lost profit yan. So ang objeto digdi, ma-minimize itong time na mayo kasi sa imong negosyo. As in, ma-maximize itong time na makabalik ka guys sa imong tindahan. Tama. So, yan ang objeto mo niyan. Sabi nga ni kadamay ni Kakamping Allen, kami mananaon nin mugs and umbrella sa boss. Yan. Kang last year, nanao na kita nin coffee mugs. Ngunyan na taon... Iguan ako duman umbrella. Ayan. Ang mangyari garo mga tugang, garo either itong first set of business applicants, tapos siguro baka later on irarapol na lang within the day kung isang yaong pa duman na nag-a-apply makaka-receive. Ini sarong pagpapasalamat as in pagpapabalik kang benepisyo kang gobyerno lokal sa tuyang mga kliyente, lalo sa tuyang mga negosyante. Ano ba gani? Kumbaga indirect na benefit duman sa pag-apply mo kang lisensya. Kung di ka man nag-apply, di ka man manggaganang mag. Kung di ka man di ka nag-iskosar na amay na mag-apply kan sa imong lisensya, di ka makakabali sa first 100, di mayo ka maning premyo. Ini ang sa tuyang value added ni naapod. Ako nga ni attorney, sabi ko nga, dagan, kung pwede pa mag-solicit pa kitang vitamins. Tangaring healthy. Pwede man. As in, kayo po antang ipagirumdum sa to yung mga business applicants ngunya na taon na gabos pong negosyo, i-require na kang City Health Office na mag-undergoan sa inyong mga empleyado sa health check-up. Whether food-related ang sa inyong negosyo o bako. Sa rin sa pinaabot na policy, bagong policy kang City Health Office na bako na lang itong mga empleyado na really employed sa food handling businesses, kundi pati itong mga tindahan, mga iba pang mga klasikang negosyo. Mare-require na sila na mag-agi duman sa City Health Office para sa inyong health cards. Pero si attorney da sabi ni Kadamay Allen, pogi si attorney Junjun, nakaka-inlove. Salamat. Sa kagulpihan ng trabaho sa city, magagabat, napapansin nindo, naubos naman ang buhok ko. Parehas lang kita, attorney. Ako ang angog ko na medyo nagtataas na sa kong hairline. Yan, kwensa na yan, tulong taon sa na yan. Pag si maarabot pa, no? Maarabot pa. May natatada pa kitang siguro 15 minutes. Paabutan ko ning happy listening sa kuyang mga attorney, kuno ko ning opportunity tan nag-abot sa kuyang padangat na tugang nga bunso, si Dolibet. Dolibet Moto Singh. Nagselebration na kang sa inyong first wedding anniversary kasuudma. Magayon, congratulations. Sa kuyang bunsong tugang, nag-uli hali sa Singapore, nag-abot sa ugma. Welcome back, sister. More years. Ano pati ini, sa rin sa kuyang masugid na paradangog duman sa streaming kang nagangunyan, na pigpopost. Pilang edad na kang tugang mo yan? Day pa man 40. Day pa man. Mga 50 pang taon ang iribanan ninta kayan. Correct. Kaya welcome back sa kuya man natugang sa Washington. Permi man to nagdadangog. Ang sabi niya, i-mention ko daan sa iyong pangaran. Si Irene Motos Alcacid po. Happy listening sa imo, sister. Merry Christmas sa indo dyan sa Amerika. Aram ko nagdadangog si na Permi. Sa kuya... Hindi man related si Agum niya ki Ogi. Dai ko daw, garo dai man. Alang ko kay itong bayaw ko. Okay. Si Ogi baga medyo raw baba. Actually, nahiling ko na sa UP kay ito, mas baba pa sa ko. Na si Ogi, pero matibay magkanta. Matibay magkanta. Ang sa kuyang number 1 fan na paradangog, ang sa kuyang ama, si Nicolas Motos Sr. Regular ko ning paradalan, bako lang sa radyo, sa TV pa. Kaya... well, actually, ang ama ko man nagdadangog niyan. Nagdadalan pa, nagdadangog. Yeah. Kaya lang sa taas.
kita baga kay Yaw na siya sa taas. ayaw na sa ayan. Pero permi nakaantaba yan, attorney. Pero nakaantaba. Lalong-lalo na kung ang mga binabantayan mga Junjun. Ako Junjun man ako. Nicolas Motos Jr. Ika, Pag, junior ka man. Ang surubahan nga, di third ako. Di third ka. Ang papa ko actually ang junior. Ang tugang ko man, di fourth. So, yan ang dalagan kan sa yung mga numero. Gabos kami mga perfecto. Ako parehas man kita, attorney. Ako mga aki ko, itong aki kong uhod mo niyan, ano man to, Nicolas III. Ay, si aki ko ang pinangaran kong perfecto, kaya lang second name na instead of first name arugan sa kuya. Di na siyang number. May siyang number. Si aki man kang tugang ko, perfecto man. Pero may man siyang number. May number. Maging may mga number ta. Arog ki Pinoy bagay may number man siya. Okay, sabi ko doon sa aki ko, uli man si Pinoy may 3 man, ikaw may 3 ka man. Yan. So, paagi lang yan ng mga pangaran, pag-greet kang sa tuyang mga kay Mano. Ako nga ni attorney, mga nakaaging taon, pag-arog kaning mga panahon, na-absent na ako sa programa. Previously, kato duman sa Balyo pang istasyon, pag-arog na kaning mga panahon, sabi ko, pagpatugtog na lang muna ning musika, na mag-discuss. Pero, kadakol kay kitang kay po discussion, kaya sabi nga ni Kadamay Allen, maski nga ni mayo ako, dapat ipadagos sa tuyang programang ang nagangon yan. Ang nagayaon pirmi. Correct. Kaya nga ni, ang sarutang tig-iisip ka ni, pirming may mga kahaputan sa tuyang mga kay Manwa, kay Puan, ipaabot ang informasyon, kay Puanan na maipublikar ta kung ano man ang mga ginigibot sa City Hall. Aram tabaga sa kadakulan ka mga opisina. Kang mga nakaagi nga ning episode, igwa na kitang na-feature na itong bida programa, bida opisina. Alagad kang nakaaging Sabado data na gibuan ta medyo siribot nga ni ang mga kairibanan. Aram mo kay ito, garo may production effort ito, attorney, na kay Puanan dumanan mo si opisina, kung ano mong footage, mag-interview, as in mag-layout pa kang ano nga ni siya daw, 30 minutes lang siyang segment. Ang ginugugol na panahon pag-compose katong segment na to, kulang ang sarong aldaw, mga tulong aldaw siya kay Puanan. Kaya, sabi ko, pero magayon niya na segment nindong yan. Dahil naaraman kang publiko si mga opisina, tapos si mga functions kan mga opisina niya. Ang kagayon ng duman, excuse, ano ang mga primary programs, ano ang mga pinagbibida kang mga opisina, arog katong sarig naga sa City Agriculture. Asin ang masunod po garo tong sa City Engineers, itong drainage rehabilitation, as in improvement kan sa tuyang mga drainage sa Naga. Iba pang mga opisina, Metro Peso, employment yan. Sa social services, arog ang Paskuhan, sige-sige ang Paskuhan. Arog po si Sir Jim, sibot-sibot nitong maray, aral lugaron sa indang Paskuhan, ang City Health Office, iuman, as in iba pa mga opisina sa City Hall. Arog sa mo sa iServe, araw mo kay ang iServe, kabali kami sa Gabos opisina, kagayon na kang opisina ko, ang iServe office po, para lang sa kaaraman kang mga taga-Naga. Ang iServe office po, iyo itong bagong opisina sa lobby kang City Hall, na paglaog mo may nakalaag na information. Duman po kamo pwedeng maghapot kang sa indong mga pangangaipo, ang direksyon, forms, as in iba pa mga kahaputan. Ang naririsami lang kay attorney, ining past few days, kang aram mo kay ining iServe office itong sa lobby, bago pa lang siyang buka, medyo naiilang pa ang mga kliyente na maghapot, ang akala ninda opisina. Ang sabi ko kani kay Sir Bob na Orsuwa niya ko, iniyan sa pagpapailing ng gobyerno kang Naga na nag-level up na ang sa tuyang public assistance. Bako na lang siyang desk, kundi office na siya. Public Assistance and Complaint Office. Tama. Centralized na po ang opisina duman sa iServe office sa lobby kang City Hall. Kaya po pigmaabot na ilaag ni Alcalde Jan Bongat ang opisina kang iServe sa lobby. Tangaring ang sa indong pwedeng dulukan, din indo kaipuan hanapon. Automatic, itong opisina pong ito ang maasikaso sa indo kung sa indong mga pangangaipo pagyaon ka mo sa City Hall, kung ano pa man. So, ang mangyayari pa lang kaya, halimbawa, igwang sarong syudadano, na dahil niya alam kung
sa iyong opisina siya maduman para duman sa iyong concern. Correct. Maduman siya sa opisina mo. Iyo po. So ang inot na gigibuhon niya is duman ka sa lobby. Maghapot ka duman, anong first step, mangarog ka yan. Iyan. So ang training pa lang kang personnel mo is talagang grabe, ano? Correct. Kabali nga ni attorney sa budget ko ngunyan na taon ang pag-conduct ning nagkakapirang customer service training para sa gabos na frontline office kang City Hall. Inuhulita, gusto tang i-improve ang quality kang accommodate kang sa tuwing mga kliyente sa gabos na opisina kang naga. Tama. Ini po, pinag-assume na kang opisina kang iServe para sa NBU na mapamaray palalo ang pagserbita sa tuwing mga kaimanwa. Duman sa opisina ko, mayormente duman na ang mayormenteng policy, pag may kliyente, dapat nakasmile ka. Tama. Kung pwede nga ning maski yung kliyente nakasmile ka, mas maray. Iyan ang sa opisina, pag yaon ako sa luwas, nagpapahingalo, duman sa staff room, igawa man akong opisina sa loob. Pag may naghahapot duman na kung sa po pwede magpanotaryo, kung pwede duman sa opisina, sabi ko duman sa ibang opisina. Minsan ikukuyan ko sa city engineer o sa city health. Well, siyempre kaypuhan lang ng dikit na kuyan. Tapos siyempre minsan nagsakat duman, nagabala, pagal. Papangiliton ko man lang sa tao. Para maugmaman. Joke ng tigil. No, papalagong ko manggiraray. Imagine kung sa city engineers ka makuha kan sa imong mapanotaryo. Mapanotaryo ka, hanapon mo si engineer Chito Palmiano. Kaya sa rupong pagbabago sa City Hall, iyan nga ning pagbukas kang Public Assistance and Complaint Office na nasa irarom kang opisina kang iServe. Pag abot ning January, garo dumana ako attorney opisina. Imbitado ko kamo sa yung mga kaopisina, mga taga City Hall, pati mga kliyente, pwede daw mag-drop by sa office, maglaog, magkape. No rin ang kuyan mo dyan, no rin ang sa imong apod ko yan, pag nag-open ba ng business, yung ribbon cutting. Inauguration. Apotong ko si Mayor dyan. Rin ang bakante niyang oras. Sa araw mo, siyempre, kay puhanan niya. Isasabay, baka attorney, isabay ini sa pag-blessing man kan treasurer's office to bago man ang treasurer's office ngunyan po mga tugang maaraman mahiling nindo pag nagpa-City Hall kamo kumabayad kamo ning tax o ano pa man nababayaran sa City Hall bako na po kamo sa luwas kang opisina kang treasurer's office mapila garo na ngunyan bangko duman malaog ka may tukawan naman sa laog air condition may TV may queue number day ka na kay puanan magpila. Makuha ka lang katong queue number mo kung mabayad ka ning kung ano man na taxes, kung ano man na bills ang kayo pambayaran, matukaw ka na, aapo doon na lang sa imong pangaran tapos sasabihin kung sa income window madulok. Kaya baga, sa mga ngunya na mga panahon, pag mabayad ka ng tax sa naga, bako makulog. Pero magian, dahil nahihiling mo kung napapasain. May pagbabago. Dakulang pagbabago, may hiling mo malinig ang syudad, magayon dahil nababaha. Correct. Dahil lang mag-overflow ang syudad, ang salog. Dahil na nagbabaha talaga ngunyan. Magayon ang City Hall. Malinig. Pag laog mo, komportable ka. So, bakong magabat na magbayad ka ng taxes sa tamang amount. Tamang amount, tamang panahon. Yung bagay ang sa mga 10 little things. Yeah, that responsible na again you should do. Kaya nga ako nga sabi ko, attorney, kung mainggan nyo ta pa ang mga kaymanwa ta na mas magbayad pa lugod ning mas amay tan day na siya kung pwede nga ni garon day na siya magpa-City Hall kita na magduman sa harong. Maabot ang panahon. Kung halimbawa yaon ka sa abroad, gusto mo bayad ng taxes, ang real property mo, maabot ang panahon na online na lang, pwede na. Igwa ka pa yung mga tugang na papakaray pang sistema itong online payment sa City Hall na kung saan dawa sa mga bangko ka na magbayad ka sa imong taxes o kundi sa abroad, pwede mo na siyang mag-ibo without really going to City Hall. Tapos sa imong OR, i-mail ta na lang sa inda. Yan po ang sarong mga pagbabagong mangyayari sa Siyudad kang Naga sa mga maabot na taon. Ngapit sana soonest igwa pa kami pigde-develop ng attorney itong Android application kan Citizens Charter. Android application. Kumbaga, itong Citizens Charter tanayaon sa website, saka duman sa pig-imprint ang libro, pigigibong mi na mai-download na siya sa website, mailag mo sa imong cellphone. As in, kung ano man ang gusto mong, anong service ang gusto mong i-avail sa city,
at your palm na lang. Sa kamot mo na mag-search ka, gusto mong imahiling kung paano mag-apply ng bagong business permit, paano mag-apply ng building permit, as in ano pa man ang mga serbisyo na pigtataw kang siyudad kang Naga, ilalaag tanin sa sarong Android application. Kaya mas ano na siya, mas accessible, mas aram mo kaingon yan baga ang technology pasiring na kita duman. As in saro pa itong paglaag taning electronic information board sa City Hall. Ito bagang transparency board na kadto na yaong magay sa City Hall, pero riribayan po ito ning sarong electronic info board na kung saan interactive na sa imong paghapot. Halimbawa, gusto mo maaraman ng budget, mapindot ka lang, budget. Gusto mo maaraman nga ang location ng opisina, mapindot ka lang sa screen. Asahan po nindo yan sa mga maarabot na bulan mailalagag men sa City Hall. Iyan ang direksyon para mas lalo pang mapadali, mapamaray ang pagtao kang serbisyo kang City Hall sa satuyang mga kahimanwa. Tama yan dahil siyempre pag napon ka baga negosyo kadakol mga permits. So, kung magian ang pagpuon mo pa lang, magian baga sa negosyo yan, magian ang pagpuon. Pag magian ang pagpuon sa iling ang piling mo kayan, mas madali kang mag-asenso. Iyo, tama. Di ba? Sinyalis nga na maray ang pupunan kong negosyo sa paagi kang madaling pagkuaning lisensya. Tama. Yeah. So yan po nagkapira aabutan na kita ning oras na discuss ta ang bagong ining tungkol sa Central Bus Terminal with Attorney Junjun. Di ko nagaro abuton siguro pasadaan ko lang ining MDG Paces Project ang City. Ano po ni Attorney, ining MDG, aram mo kay bagang MDG madali na sa 2015. Ito ning Millennium Development Goals na kung sa inang Pilipinas kabali duman sa nagpirma na nangako nagigibo ng gabos na remedyo para ma-achieve itong mga development goals. Asarong paagi kani para mapakaskas iyo ang ginibo kang LGA o Local Government Academy na PACES project kung saan ang PACES po ini ang family-based action for the children in their environs in slum. Sabihin para dumani sa mga benefit para magbenepisyo itong mga kaakiin na yaon sa mga slum area. Digdi sa syudad kang Naga nagkapira ang slum areas na select. Ang gigibuon kini concentrated ang efforts para mapabago ang sitwasyon kaning mga kaakian na yaon sa slum areas. Ini po gigibuon sa maabot na January 2014, gigibuon sa loob ng 6 na bulan. Ang mangyari di Attorney, ang intervention sa gigibuon kang city, pag na-identify itong mga beneficiaries, ang pilot kani is 40 girls and 40 boys. 20 boys and 20 girls. Na ang edad 1 to 17 years old. Na dapat yaon sa dire condition, informal sector ang magurang, below minimum nga ang sweldo kang ama. Kumbaga, considered sindang household, poor households na, ang basis mi nga ni kani, households below poverty line. As in, mga kaakianan ni na beneficiaries, isisigurado na dapat nag-ieskwela, maray ang timbang, maray ang salud, itong sa inyong environment, convenient, kumbaga, dahil nag-iiri walang magurang, mayo sa sarong lugar na dangerous sa kamugtakan kan sarong aki, kung kaipuan sang halion duman sa inyong lugar. Ini po ang mga intervention sa gigibuhon, katabang tapo digdi ang City Social Welfare and Development Office, sa panginginutan kang City Planning and Development Office na iyo ang project coordinator kaning MDG Paces Project. Kabali po ako digdi ang opisina kang iServe ka ninhuli kami ang nagkakapot kan si informasyon sa CBMS. Kami sinag-select kan si mga beneficiaries as in yan. So na-discuss ta ang twin boss. Talagang may listahan ka dyan, Nick? Igwa talaga. Banggi pa, hapon pa, tigigibo ko na niyong sa kuyang program notes na pigtutukar. Kasore ko issues na Ang pidaw palan si Chris, so bago may pangapudan na nananaosin dangon niya ning wheelchair, itong immediate wheelchair para sa mga persons with disability. Pigigibo iningon niya sa City Hall. Ngunyan po daang aldaw maghapon para sa mga beneficiaries na taga-Naga, asin sa agaman para sa mga beneficiaries na taga-Camarines Sur. Intermediate wheelchair. Dakulao na bagay ni mga wheelchair, lalo na kung ibang sa mga tugang tangday nakakalakaw. Kaya
Kaya nakulao na bagay ini pagpanao kang pidaw ni Chris kasi kagawad Nathan Serio para sa persons with disability ning mga wheelchair. Yan. So dabati ta ng mga nanggarana sa liga. Attorney, nabutan na kitang oras, baka po igwa kang gusto pang mensaheng paabot sa yung mga parainan nyo, gunya na aga. Please go ahead po. Sa mga taga-Naga, kung igwa ka mong mga concern sa legal na pwede kami makatabang, gusto nindo magpa-konsulta, open man ang opisina mi. Tapos, by the way, i-greet ko lang sa kuyang ina na nagdadalan mo niyan. Nagdadangog ang Yan. sa tuyang programa. Good morning, Judge. Good morning, ma. Sige, yun man lang yan, Nick. Yan. Tapos si ma'am sa civil service. Si sa imong padangat na esposa. Si Mrs. Kaya niya nagbibiyahe. Siyempre nagtatrabaho to sa civil service, weekends. It's either pag ginapot nga ni ako, it's either ako ang mapaligaspi or si Mrs. Ang mapanaga. Kasi duwang aki ko ang mapanaga. Ngunyan, sinda ang mapanaga. May automan ito, so mabiyahe sinda ngunyan. Yan. So, safe tracking, ingat sa biyahe, as in, Merry Christmas. So, inabutan pa ko rin ng oras. Salamat sa satuyang bisita, si Attorney Junjun Bragais, sa tuyang nakaibanan ngunyan sa programa ng nagawin ngunyan. Sa pangaran po ni Mayor John Bongat, sa pangaran ni Vice Mayor Nelson Legacion, sa mga membros kang sangguniang panglungsod kang Naga, City Department Heads, as in mga Chief of Offices, mga empleyado-empleyadas kang City Hall. Sa pangaran po kang sa kuyang kapartner na si Kadamay Allen Reyndanga na nasa kaibanan kan sa iyang padangat na agong ngunyan na aldaw. Merry Christmas sa Indogabos, as in salamat sa pagginanyog sa programang ang Nagangunyan. Hanggang po sa susunod na Sabado, magirilingan kita, magiribanan kita sa programang ang Nagangunyan. Diyos mabalos po sa Indogabos, ako po si Kadamay Nick Motos Jr.